Magandang araw! Sa video na ito, sama-sama nating alamin ang isa sa pinakamahalagang regional na samahan sa Timog Silangang Asya, ang ASEAN. Tatalakayin natin kung paano ito nabuo, ano-ano ang mga layunin nitong nagpapatibay sa ugnayan ng mga kasaping bansa, at paano nakaayos ang estruktura ng organisasyon upang matiyak ang kapayapaan, kaunlaran, at pagkakaisa sa rehiyon. Kung handa ka na, simulan na natin ang ating aralin sa pagkakatatag ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay isang kapisanang binubuo ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Itinatag ito noong Agosto 8, 1967 sa pamamagitan ng deklarasyon sa Bangkok kung saan 5 mga bansa ang unang naging kasapi nito: ang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand. Nang nakita ng ibang mga bansa sa Timog Silangang Asya ang kabutihan ng pagiging kasapi ng ASEAN, kalaunan ay sumapi na rin dito ang mga bansang Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar at Cambodia. Noong Hulyo 23, 2006, lumagda ang Pangulo ng Timor-Leste na si Jose Ramos Horta sa kasunduang maging kasapi ng ASEAN sa loob ng 5 taon. Samantala, ang Papua New Guinea ay kasalukuyang nasa katayuang tagamasid mula pa noong 1976. Dumako naman tayo sa mga layunin ng ASEAN. Layunin ng samahang ito na maitaguyod ang paglago ng ekonomiya, kaunlarang panlipunan, pagsulong ng kultura ng mga kasapi, at pagpalaganap ng kapayapaang panrelihiyon. Ang mga bansang kasapi ng ASEAN ay nakapagpatibay ng mga pangunahing layunin para sa pakikipag-ugnayan ng bawat isa. Pinagtitibay ng mga kasapi ng ASEAN ang sumusunod na layunin: mapanatili at mapangalagaan ang kapayapaan, katiwasayan at katatagan, at higit pang mapalakas ang mga pinahahalagahang simulain tungo sa kapayapaan sa rehiyon. Magkaroon ng higit na katatagang panrehiyon sa pamamagitan ng pagtataguyod ng higit pang pagtutulungang pampolitika, pangkaligtasan, pangkabuhayan, at pangkultura. Mapanatili ang Timog Silangang Asya bilang isang sonang malaya sa sandatang nuklear at malaya sa lahat ng iba pang sandatang pangwasak ng sangkatauhan. Matiyak na ang mga mamamayan at mga kasaping bansa ng ASEAN ay nabubuhay ng mapayapa kasama ng iba pang bansa sa kalakhang mundo sa isang kapaligirang makatarungan, malaya at nagkakasundo. Magkaroon ng isang pamilyan at pundasyon ng produksyon na matatag, maunlad, nakikipagsabayan ng galing at kabilang sa larangang pangkabuhayan, na may mabisang pamamaraan para mapadali ang pangangalakal at pamumuhunan, na may malayang daloy ng kalakal, serbisyo at puhunan, pinadaling pagkilos ng mga mangangalakal, mga propesyonal, mga talent at manggagawa, at may mas malayang daloy ng puhunan. Pababain ang antas ng kahirapan at paunlarin ang mga bansang ASEAN sa pamamagitan ng pagdadamayan at pagtutulungan. Patatagin ang demokrasya, pag-ibayuhin ang mabuting pamamahala at kapangyarihan ng batas, at itaguyod at ipagtanggol ang mga karapatang pantao at mga pangunahing kalayaan nang may pagsasaalang-alang na gaya ng nararapat sa mga karapatan at pananagutan ng mga kasaping bansa ng ASEAN. Matugunang mabuti alinsunod sa simulain ng masaklaw na seguridad ang lahat ng uri ng pananakot, mga krimeng nagaganap at mga hamon na umiiral sa labas ng bansa. Itaguyod ang maipagpapatuloy na kaunlaran upang matiyak ang pangangalaga sa kapaligiran ng rehiyon, ang patuloy na paglago ng likas na yaman, ang pagpapanatili sa pamanang pangkultura at ang mataas na uri ng buhay ng mga mamamayan nito. Paunlarin ang yamang tao sa pamamagitan ng mahigpit na pagtutulungan sa edukasyon at habambuhay na pagkatuto at sa agham at teknolohiya para mabigyang kapangyarihan ang mga mamamayan ng ASEAN at mapalakas ang pamayanang ASEAN. Pabutihin ang kalagayan at kabuhayan ng mga mamamayan ng ASEAN sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pantay na pagkakataon para sa kaunlarang pantao, kagalingan at katarungang panlipunan.
palakasin ang pagtutulungan sa pagtatatag ng isang kapaligirang ligtas, matiwasay at malaya sa ipinagbabawal na gamot para sa mga mamamayan ng ASEAN. Magtaguyod ng isang ASEAN na may oryentasyong pantao, na ang lahat ng sektor ng lipunan ay hinihikayat na lumahok at makinabang sa proseso ng pagiging kabilang ng ASEAN at pagtatayo ng pamayanang ASEAN. Maitaguyod ang isang pagkakakilanlang ASEAN sa pamamagitan ng pagkakaroon ng higit na kamalayan sa iba't ibang kultura at pamana ng rehiyon. At panatilihin ang aktibong bahaging ginagampanan ng ASEAN bilang isang pangunahing lakas na nagtutulak sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan nito sa iba pang mga kasamahan sa labas sa isang kaayusang panrehiyon na lantad, malinaw at masaklaw. Talakayin naman natin ang organisasyong estruktural ng ASEAN. Ang Kapulungang ASEAN o ASEAN Summit ay binubuo ng mga namumuno ng bansa o pamahalaan ng mga kasaping bansa. Ang kapulungang ito ng ASEAN ay ang pinakamataas na lupon na bumabalangkas ng patakaran ng ASEAN, nag-uusap, nagbibigay ng gabay pampatakaran at nagpapasya sa mahahalagang usaping nauugnay sa pagkamit ng mga layunin ng ASEAN at sa mahahalagang usaping gustong maliwanagan ng mga kasaping bansa. Kasama rin sa mga pinag-uusapan ang lahat ng mga suliraning isinasangguni dito ng sangguniang tagapag-ugnay ng ASEAN o ASEAN Coordinating Council at ng mga sangguniang pamayanan ng ASEAN or ASEAN Community Councils. Ilan sa mga suliraning maaaring isangguni sa ASEAN Summit ay ang mga sigalot o tensyong pang-teritoryo sa rehiyon, mga issue sa seguridad at kapayapaan, mga problemang pang-ekonomiya at epekto ng globalization, mga usaping pangkapaligiran tulad ng polusyon at climate change. Dumako naman tayo sa pagdaraos ng ASEAN meeting. Ang mga pagpupulong ng ASEAN ay idaraos ng 2 beses sa loob ng 1 taon, kung saan tumatayong punong abala ang kasaping bansa na nanunungkulan bilang tagapangulo ng ASEAN. Ang kasalukuyang tagapangulo ng ASEAN ang siyang nagtatakda ng petsa ng pulong nang may pagsangguni sa mga kasaping bansa. Ang bansang kinakatawan ng tagapangulo ang nagsisilbing host ng pulong or summit. Alam niyo ba na noong taong 2017 ay nakuha ng Pilipinas ang ASEAN chairmanship? Nataon din ito sa ika-50 taon ng pagkakatatag ng ASEAN. Ngayon naman ay kilalanin natin ang mga sangguniang pamayanan ng ASEAN at ang tungkulin ng bawat isa. Ang mga sangguniang pamayanang ASEAN ay binubuo ng Sangguniang Pamayanang Pangkaligtasang Politikal ng ASEAN o ang ASEAN Political Security Community. Tungkulin nitong tumulong na panatilihing mapayapa at ligtas ang rehiyon. Sangguniang Pamayanang Pangkabuhayan ng ASEAN o ASEAN Economic Community Council. Tungkulin nitong maglatag ng mga hakbangin o paraan upang malutas o maiwasan ang mga hamon ng globalisasyon o pandaigdigang kalakalan. Sangguniang Pamayanang Sosyo-Kultural ng ASEAN o ang ASEAN Socio-Cultural Community. Tungkulin nitong sikapin na maitaguyod at mapanatili ang mapagkalinga at mapagmalasakit na lipunan at ugnayan sa ASEAN. At iyan ang kabuuang pagtalakay sa pagkakatatag, mga layunin at organisasyong estruktural ng ASEAN. Makikita natin na mula sa 5 bansang nagtatag nito hanggang sa kasalukuyan, patuloy na lumalawak ang papel ng ASEAN sa pagpapalakas ng ekonomiya, seguridad, kultura at ugnayan ng mga mamamayan sa Timog Silangang Asya. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.